August 10 pa lang, tapos hanggang August 13. Hanggang August 13 ay andun lang ako sa upuan na yun. Parang bigla ako naawa sa sarili ko na wala silang magawa. Napanood niyo ba tong video ni Joyce Amir? Umabot ng 5 million views. Meron kasi siyang flight from Dubai papuntang Philippines. Sa hindi inaasahang pangyayari, na-delay yung flight niya. At sa mga ipabago-bagong gate and terminal na pinagdaanan niya, sinabi nila nga na hindi sila makakaalis agad. To add it up, meron pala siyang visa na ma-expire ng August 12. So no choice siya, kahit bigyan sila ng free hotel booking, hindi na siya pwedeng lumabas sa airport. Hindi naman nag-iisa si Joyce, meron ding ibang pasahero na naapektuhan ng flight nito sa Cebu Pacific. Opinion ko lang to, I'm not bashing Cebu Pacific. Nag-viral kasi yung video, kaya siguro nakarating sa Cebu Pacific na kailangan nilang actionan to or sagutin yung nangyari kay Joyce. Anyway guys, panoorin natin. Grabe lang yung sitwasyon ko. Hindi ko na-expect ko na parang yung accommodation lang. Kahit sana mahibaan lang, okay na sana ako dun eh. Kaso ang problema, nandito lang sa loob ng airport. Alam niyo yung feeling na parang mukha kang kawawa. Mukha talaga akong kawawa dun. August 10 pa lang, tapos hanggang August 13. Hanggang August 13 ay andun lang ako sa upuan na yun. Naawa ko sa sarili ko. Parang bigla ako naawa sa sarili ko na wala silang magawa. Wala silang magawa. Nabigyan ako ng kahit accommodation nga na maayos kasi ang hirap nun. Ano yun, nakaupo lang ako, wala akong ligo, wala akong kahit na nandun lang ako. Hindi ko nakapagdala ng toothpaste. Ang gagawin ko doon? Wala akong toothpaste. May similyo ko, wala akong toothpaste. Nakaiyak naman. Tapos wala akong ligo. Itsura ko, kailangan ko ng ligo. Tapos sa ganito lang ako. Nakaupo ng 2 days. 10, 11, 12, 13 pa ng gabi yung uwi ko. Ayun. Nag-exit ako ng 10 kasi 12 expired ng visa ko. Tapos ganito. Bandang uli na perwisyo ko. Di ako makalabas kasi wala akong wala na akong araw para makapag-exit. Tapos mag-isa lang ako. Anong gagawin ko? Lang kausap. Walang kahit na dito. Hindi ko naman kaya paglaban sarili ko. Hindi ko naman kaya yung mga may nakikipagtalo dyan sa tao. Hindi mo makako-stress. Hindi ko kaya makipagtalo dyan sa mga yan. Ano sasabihin ko? Wala naman ako alam. Ay, naku, buhay. First time ko lang nagkaganto. Tapos ganito pa mararanasan ko. Parang kaawa-awa dito sa loob ng airport. Nakahiga na sana ako ngayon lumilipad, natutulog. Buti na lang meron ding mga ibang tao na nandun at natulungan si Joyce and meron siyang nakausap. Diyan ko sumama ka sa kanila. At 13 pa yun. Sige. Sumama ka sa kanila. Ayun na yung mga nakadress na yun. Sige. Sige. Hining ka nila. Huwag ka na iiyak. Lunch din yan. Sige. Nakaiyak naman. Binigyan ako toothpaste ni ate. Yung iniiyak ko, binigyan ako toothpaste.
Basahin natin yung mga comment ng ibang tao. Ayon kay Remy, dumarami ang reklamo sa Cebu Pacific. Di maayos ang sistema nila. Lagi silang overbooking. Biglang magka-cancel ng flight. Walang klarong dahilan. Dami ko rin bad experience sa airline na to. Sabi naman ni Rosie, I remember when we were in Boracay, they canceled our flight pauwi. Nakipag-away talaga ako as a customer. You have all the right to ask meals, accommodations, especially if they cancel your flight. Tapos next day pa daw kami lilipad. They gave us what I demand and di ko talaga sila tinigilan. In the end, they put us in a flight that night. Yung update guys, nakauwi na si Joyce. Pinagbigyan sila ng airline na isingit sa mga flights kasama ng mga elderly at yung mga bata. Nagkaroon lang talaga ng technical difficulties yung Cebu Pacific. I cannot imagine kung nangyari sa akin yun or nangyari sa inyo, yung wala kayong dalang pagkain or anything. So, ilang araw kayo ma-stop. Malala pa dun kung wala kayong pera, diba? Ayun. Anyway guys, yun lang. Share ko lang sa inyo yung video na to for awareness. Maraming salamat kung nandito ka pa rin. Thanks for watching. Shoutout pala sa Cebu Pacific.